Di ba po, nakita nyo, nag-run na ito eh. Nag-rally na po ito. So sa ganito, syempre hindi ka papasok dyan. That's near resistance eh. That's a no, 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 no. Madadali, dyan po kayo maiipit. Isa po sa ino-observe ko lagi sa mga ganitong run, titignan ko, baka mamaya magkaroon ng mga series of short eh. No, topish, diba? Rounded top, triple top, double top, okay? Baka magkaroon ng series of short yan. So, there will be an opportunity again for the price to go back to fill in this vacuum. Kasi nagkaroon to dahil nga pinwersa nyo na naman eh. So, aabangan ko muna dito. Baka magkaroon tayo ng short opportunity. If not, kung long ang lumabas, o di ano pa gagawin natin? O, diba? Yun ang sinabi ni Tipay. Sabi niya, let's say, boom break. O kaya itong kandila na to, yan. Red. Tapos yung susunod na 4 is may lumabas na long. Lumabas na tayo sa 28.5. Ready to long na tayo. Ha? For the meantime, itong area po na yan is a trap zone. So, you need to wait for Tipay to show sa 4-hour candle, 4-hour time frame. Tignan ko lang sa 1H ha. Binibigyan pa rin tayo ng short sa 1H ha. Pero kasi tayo, ang bias ko lagi, kinukuha ko sa 4H eh. That's our take sa Bitcoin. But eventually, pag tinignan mo sa 1 day, it will. Most likely, it will go. Ang theory ko, most likely, near the end of the month, we'll see 30K. End of the month end, near that time. Last week of October, probably see 30,000. Ready na. Yan, Tito Moves yan. Follow me like for more updates.